Chapter 2, Data Types. Variables are containers for storing data values. Yung variable daw is, yun yung pinaglalagyan ng ating values. All Java variables must be identified with unique names. So, yung variable daw natin na yung nilalagyan ng values is binibigyan natin ng pangalan. Next, these unique names are called identifiers. Ang tawag daw sa variable names is identifiers. So, next, ito naman yung mga pwede at hindi kapag magbibigay tayo ng pangalan sa ating variables. Next, names can contain letters, digit, underscore, and dollar sign. Yan daw yung mga pwede nating ipangalan dun sa ating variables. Next, names must begin with a letter. So, sa pagpapangalan natin sa variables, dapat mag-start sa malaking letter, hindi sa number. Next, names should start with a lowercase letter and it cannot contain white space. So, pwede daw is lowercase, hindi yung malaki. Hindi mag-error. Halimbawa, palitan mo ng malaking letter, under pa rin siya sa ideal is lowercase at walang space. Kapag may space is mag-error siya at magre-red siya. Next, yan, balik natin. Next, names can also begin with dollar and underscore. Try kung magre-red siya, dollar, o gumana. Yung name siya error, hindi siya yung magre-red, o pwede. Names are case sensitive. My var and my var are different variable. So, yan. Meaning, magkakaiba sila kahit parehas sila ng word, hindi sila magkakaparehas. So, yan. Yan, binalik ko lang. O, nag-red siya. O, balik ko lang. Balik ko lang sa num. So, yan. Lagay ko yung float. Balik ko lang yung float. Yung float num. Reserved words like words such as and boolean cannot use as mark. So, sabi dito, yung mga data type daw na ito is bawal mo silang ipangalan kasi mag-error siya. Halimbawa, ganyan, concern as data type. Lagyan agad yan, hindi siya pwede ipangalan, so gagawa ka ng ipapangalan mo. Ikaw na bahala kung ganyan o ganyan. Dollar sign, lagyan mo din ng number sa dulo. Dapat walang space. Yan, pwede yan. O yan, pwede yan. Kasi pag may start sa number is error na siya agad. Wait lang. Dito naman tayo sa integer. Integer is a whole number. Yan yung mga pwede at bawal na ipagawang variable. Ang variable is tinatawag na identifiers, yung mga name na meron yung variable. Yan, number. Wait lang. Naglag lang yung cellphone ko. So, dito naman tayo sa integers. Ang integer is whole number yan, o whole number. Ibig sabihin, wala siyang decimal point. O yan, number. Kasi magiging ano yun sila, number.
98. Yan lang ang kaya niya, digit lang. At kapag float, lagi yung F sa dulo. Kasi, ayan. So, next, store fraction numbersification. So, mas mahaba kumpara sa float 5 na yan. Pag double letter na kailangan dyan kapag ganyan. So, yan, i-console. Yan. Tagal lang, ibalik ko. Yan. Next. Character 1 letter only. So, yan lang yung kaya niya. A or kahit anong letter, basta isa lang. Try natin. Hello. Ayan, naka-false na. Yan. Yan. True. Next, boolean true or false. Yan. Nakalagay na dito sa true. Store text such as hello. So, ibig sabihin, yung string na to is kaya niya mag-handle ng kahit ilang word. Yan. String naman dapat lagi siyang mag-double quotes. So, yan. I-ano ko lang.